Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him, everybody, praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him, everybody, praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him, everybody. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Sapagkat ang pangako niya ay hindi magluluwat sa darating mga kapatid. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Isang maligayang pagbati po ang ating ipinapabot sa atin pong mga minamahal at mga suking taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, binabati ko po kayo lalo na sa mga Sabbath keeper mga kapatid. Happy Sabbath po sa inyong lahat. At nawa ay kayo ay naliligayahan na dumating na naman yung araw na special, araw na banal na ipinaggalob ng Panginoong Diyos upang tayo ay mangilin, upang tayo makapag-fellowship lalo na sa atin pong Panginoong Diyos mga kapatid. Binabati ko po kayo at welcome sa ating programang Gospel and Music Ministry. Siguro kayo ay nahihiwagaan na mas maagat na ang ating live ngayon. Mas maaga po dahil hindi po tayo na late. No, mas maaga mga kapatid. Para tayo masyadong gabihin dahil bukas po kasi ay meron po tayong baptism sa ating mga kapatid. Then meron tayong doctoral review alas 9 ng umaga. Kaya
mas maaga natin ginawa ito para ma-prepare natin yung dapat natin gawin. Binabati po natin ang ating pong mga viewers ngayon na mga nakasubaybay sa atin, na atin pong mga top fans, ang atin pong mga sharers, at of course ang atin pong mga supporters, no? Binabati natin at welcome po kayo sa ating programa. Saan man kayo naroon at bago ko makalimutan ay binabati ko po, no, ang aking pamangkin ng belated happy birthday, si May France, no? Birthday niya kahapon and of course ngayon po ay birthday ng tatay ko, no, yung father ko. First birthday niya na siya na ay lingkod ng Panginoon, siya na ay Adventist. Mga minamahal na mga kapatid, and I was so happy na nakita ko kanina yung kanyang kaligayahan, yung mga bisita niya, hindi na mga lasinggero mga kapatid, kundi mga anak na ng Diyos ang kanyang mga bisita. Inaranas siya, inawitan at of course ay ipinag-pray at ang kasalo-salo niya doon sa amin ay mga kapamilya ng mga anak ng Diyos, hindi na mga lasinggero mga kapatid. So binabati ko po ng happy birthday ang aking tatay na gwapo na kamukha ko. Yan, no? Binabati ko po ng happy birthday Papa Dodong, no? Junito Arsenal Senior. And of course, mga minamahal na mga kapatid, ang atin po mga bagong viewers na yan, binabati ko po kayo. At akin pong dalangin, samantalang kayo ay madat na ng programang ito, nawa nasa mabuti kayong kalagayan, merong masiglang pangatawan, at higit sa lahat, meron po kayong mainit na pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. At nakikiusap po kami, pakishare po ng ating programa para marami po ang makinabang at marami po ang ma-inspire at matuto sa mga salita ng Diyos. At bago tayo magpasimula, tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti ninyo sa amin sa loob ng 6 na araw. Ang inyong pag-iingat, ang inyong habag, ang inyong pong biyaya ay nanagana sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong pong blessings, sa inyong pong pagmamahal sa amin. At narito kami lumalapit muli sa inyo. Humihingi po kami ng gabay, ng patnubay, ng karunungan sa amin pong paglilingkod at pagbabahagi ng inyong mga salita. Nawa pangunahan kami ng Banal na Espiritu upang patuloy na maging kapakipakinabang ang paglilingkod sa lahat po ng aming mga viewers. Niling po namin at pinasasalamatan sa pangalan po ng mahal naming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, bago tayo magpasimulang magtalakay, ang ganda po ng ating tatalakayin. May kasama po itong question and answer. Maiksi lang po ito, pero may mga question and answer sapagkat may nagpadala sa atin ng questions. Makapakinig muna tayo ng isang magandang awitin. May pamagat na Narito Ako. Original composition ng aming second mother nung kami po ay kumakanta pa bilang The Voices. Gusin pa, panahong dugyot pa po kami. So si Ate Esther Peñaflor. So ito po ay kanyang kinumpos. Ito po ay pinamagatang Narito Ako. Kung ako ngayon ay nag-iisa at walang makasama, nadarama ay kalungkutan, puno ng pagkusa, hirap ang dinaranas at hindi ko na kaya, may kamay na sa ihahawa at ibubulong niya. Narito ako, naghihintay lamang sa'yo, kung nalulungkot at nalulumbayan ng dumamay sa'yo. Narito ako, inabot aking kamay, papawiin ko ang iyong hirap kapag ako ang karamay. Sa aking pagkakamali, ang lahat ay nawala. Hindi magtatagal, mawawala ng pag-asa. Kailangan ko ay pangunawa, ituro ang landas na tama, at narinig ng aking puso pagmamahal sa tinig niya.
kapag ako ang karamay. Ang landas na tinatahan, tinig ang daraanan, puso ko'y gumigila, walang masilungan. Ngunit ako ay may nakita sa aking sumasama, pangalan niya ay si Jesus at narinig ang tinig niya. Narito ako, naghihintay lamang sa'yo, kung nalulungkot at nalulumbay hanggang tumamay sa'yo. Narito ako, inabot aking kamay, papawiin ko ang iyong hirap kapag ako ang karamay. Narito ako, naghihintay lamang sa'yo, kung nalulungkot at nalulumbay hanggang tumamay sa'yo. Narito ako, inabot aking kamay, papawiin ko ang iyong hirap kapag ako ang karamay. Papawiin ko ang iyong hirap kapag ako ang karamay. Salamat po sa isang magandang awitin. May pamagat, Narito Ako. Mga minamahal, isang napakagandang awitin na ang Panginoon ay nariyan palagi para sa atin, mga kapatid. Kapag ka iniisip mo na nag-iisa ka lang, buhat-buhat mo ang sanlibutan. Sabi ng kanta, mga kapatid, narito ako. No? Pag naghahanap ka ng karamay, wala kang karamay, nariyan ang ating Panginoong Yesus. No? He is your friend, mga minamahal na mga kapatid. And of course, ang atin po mga pagbati, isa-isa mamaya, after po ng ating diskusyon, lahat po na makikita natin dyan ay babatiin natin mamaya, no? Mga minamahal na mga kapatid. Alright, sa atin pong pagpapatuloy mga kapatid, atin po itong i-review, yung pong tinatawag nating asal ng Kristiyano o ugaling Kristiyano. Meron ba tayo nito? No? Yung paksa dyan, kung nakikita ninyo, ugaling Kristiyano, meron ka ba nito? So ito ay isang patanong sa kanya-kanyang sarili, mga minamahal na mga kapatid, no? Ito ay patanong, ugaling Kristiyano, meron ba ako nito? Itanong mo sa iyong sarili. Sa mga oras na ito, mga minamahal, pwede mong itanong sa iyong sarili, ito bang ugaling Kristiyano, meron ba ako nito? No? Meron ka ba sa iyong sarili nito? Baka ikaw ay matagal nang naglilingkod at you're claiming that you're Christian, pero ang kabaligtaran mga kapatid, nakikita ka ng mamamayan ng mga nasa komunidad na parang walang Diyos na kinikilala. No? So yun ang atin pong pag-aaralan, mga minamahal na mga kapatid. Alam natin na ang isang tao kapag siya ay nabago na, kapag siya ay may Kristo na, kapag siya ay nabautismuhan na, na-transform na siya, na-change na ang kanyang buhay, mga minamahal, kapag na kay Kristo na siya, no? Nakikipag-isa na sa kay Kristo, ang Kristo na ang nabubuhay sa kanyang sarili. Therefore, kung ano yung ugali ng Panginoong Kristo, ma-adapt mo, mag-reflect yung karakter ni Kristo sa iyo. Kaya nga, kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, sa 2 Korinto, ang Kapitulo 5, ang versikulo 17, meron tayong mababasang ganito. Ayan o. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, sabi riyan, isa na siyang bagong nilalang. Ayan, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ayan. So sa talatang iyan, mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita ho riyan na kapag ang isang tao nakipag-isa na kay Kristo na, siya ay bagong nilalang, new creature. Wala na yung dati niyang pagkatao sapagkat siya po ay nahugasan na, no? Nailibing na ang kanyang kasalanan sa tubig. And then ang sabi dito ay napalitan na ng bago, no? Mga minamahal na mga kapatid. And that's the good news. Kapag ang isang tao dati nasa karumihan, ngayon ay nasa kalinisan na siya, nasa liwanag na siya, mga minamahal. Kahit sa katagalan ng panahon na siya nasa kadiliman,
once na siya ay nagsisi, lumapit sa ating Panginoon, isinuko ang kanyang buhay, mayroon ng transformation, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, pag ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay tagasunod na ni Kristo. You are a disciple of Christ, mga kapatid, no? Disciple of Christ ka na, Matthew test, no? Tagasunod ni Kristo, mga minamahal na mga kapatid ko. So, nakikita na natin dyan, kung ikay tagasunod ni Kristo, mga minamahal, may mga paanyaya at paalala si Apostol Pablo sa atin, mga minamahal. Yamang tayo ay nandito sa sanlibutan, ang ating Panginoong Hesukristo, bago si Apostol Pablo, doon muna tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal ko na mga kapatid, bago siya bumalik doon sa langit, mayroon siyang dalangin sa Ama patungkol sa mga apostol, mga kapatid. At ang kanyang dalangin, dito po sa 17 ng Juan, ay mayroon napakaganda siyang dalangin, mga kapatid, na kung saan makikita natin, meron pong kaibahan tayo sa mundo, no? Ang sabi niya rito, mga minamahal na mga kapatid, sabi niya rito, Ama, yan, sabi niya rito, nais ko upang sila ay maging isa gaya mo, Ama, na sa akin at ako'y nasa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. So ang panalangin ni Hesukristo ng ating Panginoong Hesus, nawa manatili tayo sa kanila upang ang sanlibutan o yung mga tao na nasa palibot natin ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. So therefore, kapag ang isang tao ay na kay Kristo na, mga kapatid, isa ka ng liwanag, no, mga minamahal. Kaya nga sabi ni Kristo, you are the light of the world. Kayo liwanag. Pagka ang tao ay naging liwanag, makikita ang isang tao, Kristiyano ito. At ang sabi ng Biblia, luluwalhatiin nila ang ating amang nasa langit, nasa 5:16 ng Mateo. Ngayon, ang pakiusap ni Apostol Pablo, mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay na kay Kristo ka na, ganito na ang nais ng Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, mga kapatid. Sabi riyan, kaya nga, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, ako ay namamanhik sa inyo. Iharap ninyo ang inyong mga katawan sa Diyos bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong katapatang paglilingkod. Ayan, no, mga minamahal, sa atin pong paglilingkod, dapat, ang sabi ng Biblia, dapat banal at kalugod-lugod sa Diyos, mga minamahal. No? Ang atin pong pamumuhay, dapat kalugod-lugod sa Diyos, hindi kahiya-hiya sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No? At ang sabi rito, mga minamahal, dapat yung ating katawan, ang sabi ng Biblia, haing buhay, ibig sabihin, dapat walang dungis, walang kapintasan, mga minamahal, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At yan lang yung dalangin ni Apostol Pablo, mga kapatid, dalang bisis niya yan inulit sa kanya pong mga epistle. Sa tuwing sinusulat niya, mayroon siyang dalangin na tayo naway madatna ng Panginoon, masunurin sa utos, at sinasabi pa ron, mga kapatid, walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, doon sa paglilingkod, mga minamahal na mga kapatid, dapat nandun yung focus natin. In our living in this world, mga kapatid, dapat ang focus natin ay sa ating serving, hindi lamang sa mga tao, kundi sa Diyos. Dapat yung dalawa, paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Kaya lamang, mga minamahal na mga kapatid, hindi natin maiiwasan na mayroon tayong ma-encounter na hindi magandang loob, hindi magandang ugali, hindi magandang pakikitungo. Paano mo i-handle yung mga ganun tao? Hindi kaya ay mayroong mga bagay na pangsanlibutan at hindi ka nais-nais sa isang Kristiyano, mga minamahal, no? Ang sabi po ng Roma Kapitulo 12, versikulo 2, mayroong napakagandang payo. Sabi diyan, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ayan. Dito, mga minamahal, ay napakagandang binabanggit. Sabi rito ni Apostol Pablo, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Bakit, mga minamahal na mga kapatid? Aba, kung inyong makikita, mga minamahal, iba't ibang mga kahilayan, no, ang ating makikita sa mundo, iba't ibang mga ugali ng tao.
mga kapatid, na minsan pa'y pag wala kang pagpipigil ay makakasalita ka rin ng hindi maganda. Kaya nga, ang paksa natin ugaling Kristiyano. Merong ka ba nito, mga minamahal? Kapag ka murahin ka, kapag ka salitaan ka ng hindi maganda, what would be your response, mga minamahal? Ano ang iyong magiging sagot o response doon sa mga nagsasalita sa iyo ng hindi maganda? At ang sabi ng talata, mga kapatid, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. No? At ang sabi dito, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So nais ng Diyos, huwag nating tularan. Kaya problema ngayon, pag may mga viral na mga dance, ano nga tawag doon ng mga dance nila, gumagaya rin yung mga kapatid, minsan, no? Yon ang masaklap, mga minamahal na mga kapatid. Yan ang masaklap. Bakit? Kasi kung ano yung uso, sinusunod, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya nga sa asal o sa ugaling Kristiyano o ang tunay na Kristiyano, madali mo siya, makikita siya sa kanyang simple at payak na pamumuhay, mga minamahal. Makikita natin na isang Kristiyano unang-una sa kanyang pananalita. Kapag ang isang tao ay walang pagpipigil sa kanyang dila, no? Malakas magmura, malakas manlait, malakas mangutya ng kapwa, chismosa, mga kapatid, chismosa, hindi lang chismosa, meron din tinatawag tayong chismoso, may mga libakira, libakiro, di ba? Naalala mo yung ninyong kanta ni Max Urban? Libakira, libakiro, di ba? Mga kapatid, may mga ganon. Walang pagpipigil sa mga salita. Dapat yung salita, no, ng bibig, mga minamahal na mga kapatid, ay merong salitang gaya ng ating Panginoong Jesucristo. The way, ang approach, mga kapatid, o di kaya ay merong kainahunan, may kaamuan, o di kaya ay talagang pinag-iisipan kung ano yung dapat lumalabas sa bibig, mga minamahal na mga kapatid. So dapat maging aware tayo, tayo, hindi lang kayo, tayo, mga minamahal na mga kapatid. At sa ating kilos, no? Pagka minsan, mga kapatid, sa ating kilos o sa ating ginagawa, makikita mo kung ito'y Kristiyano o hindi, mga minamahal. Kapag ka ito ay nagbibisyo, mga minamahal, pag nagbibisyo, pagka ito ay lasinggero, di ba? Lasinggero. Kristiyano ba? Actually, mga kapatid, in our time, kung ating titingnan, ang dami pong nag-claim, nagpapanggap na Kristiyano, pero lasinggero, mga kapatid, no? Lasinggero. Maraming mga nagpapanggap na Kristiyano, malakas manigarilyo. Christian, Christian, tagasunod ni Kristo, pero malakas manigarilyo. Yung iba, nagsiyasyabo, mga kapatid. Kung iba, kung ano-ano mga ginagawa na hindi nakikita yung kanyang pagiging Kristiyano talaga, mga kapatid. No? At yung atin pong kinakain, o di ba ga? Ang tunay na Kristiyano, hindi yung pulot lang tapos subo ng subo o kung anong napupulot, mga kapatid. Mali yun. Ang tunay na Kristiyano, conscious siya pagdating sa health. No, mga kapatid, conscious siya pagdating sa health na alam niya kung alin ang nararapat, alam niya kung alin ang pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Bakit? Kasi binigyan nga tayo ng Diyos ng isip to think, mga kapatid, para mag-isip at para makapag-decide kung alin ang pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Ang daming Kristiyano daw ngayon na kain lang ng kain. Kasi hanggat pumapasok sa bibig, hanggat pumapasok sa bibig, tapos biglang tumitirik ang liig. Yung liig, yung mata dahil inatake, dahil yung kinakain ay humba na baboy, alimango, sugpo, mga pusit, na kung ano-ano pa, mga minamahal na mga kapatid, na nakasisira sa katawan. So natuloy. So kung titingnan, dapat sa isang tunay na Kristiyano, sa pagkain pala nakikita na, healthy ang taong ito, di kaya ay sumusunod sa mga prinsipyo ng Biblia pagdating sa healthy diet o sa dietary law, mga minamahal na mga kapatid. No? Meron ba namang nagtuturo na yung ok-ok, ano ba Tagalog ng ok-ok? No, yung ipis, mga kapatid, pwede kainin. Di ba ga? Malinis daw. Daga, mga kapatid, napakahirap niyan pagkagaya. Hindi ang Kristiyano, sapagkat sa Biblia ay yan ay bawal, mga minamahal na mga kapatid. At kung ating titingnan, mga minamahal, sa kabuuan, dapat yung Kristiyano, mga kapatid, meron tinatawag tayong simple at payak na pamumuhay na makitaan talaga sa pamumuhay mo, you are a Christian, mga kapatid. Sa pagdadamit, sa pagdadamit, mga minamahal na mga kapatid, dapat
ano ka, tawag nito, yung hindi naman masyadong conservative. At least aware ka na yung damit mo hindi mahalay. Okay? Hindi mahalay, mga kapatid. Bakit? Kasi marami mga nagdadamit ngayon, lalo na yung mga kababaihan, mga kapatid, no? Mga dalaga. Aba, pag nagsuot, mga kapatid, sobrang iksi na. Mas maiksi pa sa shirt, mga kapatid, ha? Sobrang iksi na. Tapos, lumalabas pa, nako, kita yung kigol, mga kapatid, no? Maitim. Di ba? Mga kapatid, sorry po. Nakikita natin, walang delikadisa ba tawag doon, mga kapatid? Nung unang panahon, nung maliliit pa ako, nakikita ko yung ang haba ng mga suot ng mga babae. Ngayon, no, mga kapatid, parang pang great controversy, pang war, mga kapatid. No? At pag nagsuot naman ng mahabang palda, grabe yung punit, hanggang baywang naman yung punit, mga kapatid. Di ba ga? Tapos pag nagsuot ng damit, yung mga spaghetti pababa at pataas, ang iksi, ang baba, mga kapatid, ng suot. Kita yung Mount Makiling, mga kapatid, Mount Volcano. Yun, nakita mo, mga kapatid, sa pananamit, minsan nadadala yung mga Kristiyano. Sabihin nila, Christian ako, Christian. O tingnan mo yung ibang mga Christian daw. Pag nagsimba, mga kapatid, tingnan ninyo, mga minamahal. Lalo na sa ibang mga napakahirap, mga minamahal na mga kapatid. Hindi aware kung anong sinusuot. Yung iba naman, ang haba-haba ng suot sa simbahan. Pagkalabas ng simbahan, ang super iksi naman. Tapos isayaw-sayaw doon sa cellphone, sa TikTok, mga kapatid. Tapos ipopost pa. Grabe, mga kapatid. So dito, dapat makita yung kaibahan. Kaya nga, ayon sa pag-aaral, Christian behavior, ito'y tinatawag na it is a lifestyle of a follower of God, no? Ang pagiging o ang ugaling Kristiyano, mga kapatid, ito'y lifestyle sa isang tagasunod ng Diyos. Arises as a grateful response to God's magnificent salvation through Christ. Dapat ito yung response mo doon sa napakagandang pagliligtas ni Kristo sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Di ba tayo nahihiya? Mga kapatid, di ba tayo nahihiya, mga minamahal, na ang suot natin, lalo na sa mga kababaihan, no, sobrang iksi. Kahit na yung mga matatanda ngayon, no, ay sobrang iksi, mga kapatid, ang suot. Sobrang iksi ang suot ng halimbawa, short. Kung titingnan mo yung hita, parang pantalon na di na plansa, mga kapatid. Di ba? Kung may mga gano'n, mga minamahal na mga kapatid. So let's be aware on that, mga minamahal. Lalo na pag ikay Christian, mga kapatid. Dapat nandun yung tinatawag nating modesty. Na mamaya, daanan natin yan, mga kapatid. Ang sabi pa rito, mga minamahal, being ang behavior ng isang Kristiyano ay being different also advances their mission to serve the Lord. O di ba ka, mga kapatid? Yan. Mga kapatid, and to be salt in it and to light in it, mga kapatid. So pinakikita rito, dapat liwanag ka, asin ka ng sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid. At ang Christian behavior, it is a natural fruit of salvation. And it is grounded in what Christ has already accomplished for us at Calvary, mga minamahal na mga kapatid ko. So dapat maging aware tayo, mga minamahal na mga kapatid, sa atin pong mga tinatawag nating sinusuot, no, sa mga kalalakihan, no, mga kapatid. Hindi po mga bagay-bagay na hindi po basta-basta lang kung anong susutin mo, yun na lang ang gusto mo. Hindi rin, mga kapatid, dahil dapat nasa maayos rin ang mga kalalakihan, no? Wala pong tinatawag na tayo rito, yung bias, mga kapatid. Ayon po sa Isday Fundamental Belief 286 to 287, sabi rito, mga kapatid, the blessing of Christian dress. Pakinggan niyo, mga kapatid, the blessing of Christian dress, God provided the first clothing for Adam and Eve and knows that we have need of suitable clothing today. We should base our choice of clothing on the principles of, number one, nandyan yung simplicity, no? Andyan yung tinatawag nating modesty, mga kapatid. Pag sinabing simplicity, mga kapatid, no? Kung itong sabi rito, mga minamahal, as it does in all other areas of our lives, the Christian call to simplicity, mga kapatid, sabi pa rito, mga kapatid, upon how we dress, Christian witness calls for simplicity. The way we dress demonstrate to the world who we are and what we are, mga minamahal, mga kapatid ko. Not as a legal requirement handed down from the Victorian era, but as an expression of our love for God, mga kapatid. So dito, pinakikita rito,
Merong simplicity, may modesty, may practicality, may health and attractiveness, mga kapatid. So dito pinakikita, mga minamahal, sa atin anyang pagsusuot ng mga kasuotan natin, mga kapatid, ay pinakikita natin sa sanlibutan kung sino tayo at kung ano tayo, mga kapatid. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, yung man lang ang nagsusuot ng mga maiksi, no? Tapos naghihikaw, mga kapatid, ng pagkalaki-laki. Ang mga ano lang po yan, yung, ay sorry po, no? Mga patutot lang po yun, mga kapatid, no? Mga prostitute, mga kapatid. Yung mga nagsusuot ng ganyan, pero yung mga tinatawag nating matinong babae, ay tawag na yung mga matino, no? Mga babae talaga na Kristiyano. Aba, hindi ganun magsuot, mga minamahal na mga kapatid, no? Kaya, at ito pa, binabanggit yung high moral virtue. Dapat yung suot natin, mga kapatid, Christians will not mar the beauty of their characters with a style that arouse the lust of flesh. Ito yung magandang binabanggit, mga minamahal na mga kapatid. Because they want to witness to others, they will dress and act modestly, not accentuating the parts of the body that stimulate sexual desires. Pagka nagsusuot ka ng sobrang iksi, tapos maya-maya nalalaman mo na rape. Bakit? Kasi parang hindi naman nagbibinta, nagdi-display. Di ba? May nanawagan, naalala tuloy natin yung parang binalita yata sa GMA, yung binalita sa KMJ yata yun na dibdiban ang laban. Ayan, diba? Dibdiban ang laban. Nagtitinda ng online, tapos si utong na lang, mga kapatid, ang di nakikita. Nakita ninyo, mga kapatid, ano ang difference ng isang Kristiyano doon sa hindi Kristiyano, mga kapatid? Di ba ga? Pero Kristyan yun. Nakikita natin, mga kapatid. Sabi din ng Biblia, sa hindi ka sasala. Di ba, naalala nyo si Eva ang naging dahilan sa pagkasala ni Adan, mga kapatid. So, wag mo hayaan na ikaw sa iyong sarili ang maging dahilan kung bakit nagkasala ang kapwa. Ibig sabihin dito, mga kapatid, lahat tayo maging aware, lalo na sa mga sinusuot, mga kapatid. Pwede ba bang sabihin na, dito lang kasi ako feeling ko maganda? Hindi. Mga kapatid, pag nagsusuot ka ng sobrang sexy, no? Sobrang sexy, tas nasa labas ng bahay, hindi ka feeling maganda, pinagpipiestahan ka ng mga lalaking mga manyakis sa tao, mga kapatid, no? No? At pag naglalakad ka, susundan ka ng kanilang mga tingin. Di ba mga kapatid? Susundan ka ng mga tingin at kung ano-ano yung naisip, kung ano yung mga pinag-uusapan, pinagtatawanan, kung ano mga sinasabi, mga kapatid. Sasabihin pa ng iba, Allah, nagsushort ng maiksi. Parang piso naman yung, ano ba tawag doon? Yung, ba tawag niyan? Yung nasa binti ba? Mga sugat-sugat dati. Mga kapatid, ang hirap sabihin. Mga piklat, no? Mga piklat. So, dapat ang sabi dito, mga kapatid ko, modesty promotes moral health. The Christian aims is to glorify God, not self, mga kapatid. Dapat ang Panginoong Diyos ay mag-glorify the way ka magsuot, mga kapatid, hindi yung pagpiestahan ka ng tao dahil sa ang suot mo may kabastusan, mga minamahal na mga kapatid. No? May kabastusan. Yun ang masaklap. Tapos sasabihin mo, binabastos po ako. Ano ba yung suot mo? Kabastos-bastos. Ayun lang. Hindi naman lahat matino na tao, mga minamahal na mga kapatid. So ito isang malaking awareness o warning o paalala sa atin, mga minamahal, paalala sa atin na yung internet natin nagputol-putol. No? Ay salamat, bumalik na. No? Kaya dito, mga minamahal, pinapakita po rito yung modesty, mga kapatid. And then practical and economical, mga kapatid. Because they are stewards of the money of God has instructed to them, Christian will practice economy, avoiding gold or pearls or costly clothing, mga kapatid. At talagang pinakikita rito, mga kapatid ko, na yung mga burloloy, hindi rin niya na maganda tingnan, mga kapatid, no? Lalaki ng mga hikaw, hindi naman siya tinatawag natin itong, wala siyang kinalaman doon sa pagiging maganda. Hindi ibig sabihin, pag ikaw lang yung may hikaw, maganda ka. Alam niyo ba, yung tingin ng ibang tao, pag lalo na malaki yung hikaw, siguro yan, yung nasa beer house siya nagtatrabaho. O di ba, mga kapatid? Yun ang mga bagay na pwedeng isipin ng tao. Then, healthful. Dapat yung damit mo, healthful, mga kapatid. It is not only diet that affects a person's health. Sabi rito, Christians will avoid clothing styles that do not adequately protect the body or that constrict or otherwise affect it such ways as to cause the health to deteriorate, mga kapatid. So, kung ating titingnan,
no? Yung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid ay ang ibang mga damit maraming kulang. Magsuot ng damit dito, mayroon naman dito pero may kulang dito, no? Imagine niyo mga kapatid, walang balikat, tapos may damit na butas yung likod, tapos may mga pantalon na made by rat, may mga kagat-kagat butas-butas ng pantalon mga kapatid, made by rat, tapos kita yung mga hita-hita, no? Tapos kung ano-ano pa mga minamahal na mga kapatid. Nakita niyo ang sinful world natin mga kapatid, puno ng kalaswaan, mga minamahal na mga kapatid. That's why ang isang tao maging aware sa mga bagay na kanyang nakikita. Baka nakalimutan mo na ikaw ay Kristiyano. Baka nakalimutan mo na ikaw ay alagad ni Kristo. Baka nakalimutan mo ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Tapos nadilimgan ka mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi rito, number 5, yung attractiveness, dapat characterized by grace and natural beauty. Ayan, no? Mga minamahal, minsan sa ating buhay, lalo na yung mga kababaihan, ang mga babae, mga minamahal na mga kapatid, minsan hindi sila kontento hindi sila satisfied sa beauty na mayroon sila, no? Mga minamahal na mga kapatid. Hindi sila satisfied sa beauty na mayroon sila pagka tiningnan nila, yung ilong ko flat parang no, namaga at parang kamatis na mga kapatid, di ba? Gusto ipapagawa, no? Ipapano natin, ipapa-opera natin. Di ba? May mga ganun mga kapatid. Tapos nakagat ng bubuyog o nahiwi, mga kapatid. Minsan kung di makaalis kung walang mga chinchanso at mga uling sa mukha, mga kapatid. Kailangan may mga chinchanso at mga uling para maganda tingnan sa harapan ng mga tao. Di ba mga kapatid? Gusto nilang ganun. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, dapat ay nandun ka daw kasi yung tinatawag na the pride of life, mga kapatid, no? The pride of life, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi rito, mga kapatid ko, ang atin pong pagsuot dapat yung beauty, the perception of heaven's beauty, mga kapatid, is characterized by grace, simplicity, purity, and natural beauty, mga minamahal na mga kapatid, no? Ang atin, minsan, ang iba, paganda ng paganda. Ang sama naman ng ugali, mga kapatid, no? No? Kaya nga may nagtanong sa amin nung ako'y nasa KB pa. May nagtanong, alin po ba yung pwede? Yung pangit na mayaman, no? Pangit na hindi pala. Alam mo yan pwede, yung pangit pero maganda ang ugali o yung maganda pero pangit ang ugali. Tama ba yun? No? Maganda ang mukha, pangit ang ugali o hindi maganda ang mukha. Huwag natin sabihin pangit. Hindi maganda ang mukha pero maganda ang ugali, mga kapatid. O di ba? Minsan ay sasabihin nila ay doon na lang daw sa maganda kahit pangit ang ugali kasi madala pa sa prayer and fasting. Mga kapatid. Doon daw sa hindi maganda yung itsura pero maganda ang ugali kahit anong prayer and fasting hindi talaga babago itsura. Mga kapatid, no? May mga ganong tao, mga minamahal na mga kapatid. So sa mga babae ay mahalaga na yung kagayakan, mga kapatid, ay talagang hindi panlabas, kundi panloob. Gaano man ikaw kaganda, kung ang ugali mo ay hindi marunong ka makisama, ay mahirap yun, no? Ang ganda-ganda mo, wala kang kaibigan. Aba, mag-isip ka ngayon, no, mga kapatid? O di kaya ay, baka isipin mo, siguro insecure sila sa kagandahan ko. Ay, feeling mo lang yun, no? Feeling mo lang yun, mga kapatid. Ayon po sa unang Timoteo 2, versikulo 9 hanggang 10, ay meron pong binabanggit dyan, mga minamahal. Sabi riyan, ang mga babae naman ay dapat maging mainhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit. O, tandaan po ninyo, ang mga babae niya ay mahinhin, no? Mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit. Tandaan po ninyo yan. At ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Ayan, mga minamahal na mga kapatid. So kung ating titingnan, yung pala mga babae niya ay dapat mahinhin. Mainhin, hindi yung busyang-busyang. At dapat kagalang-galang sa pananamit. Ayan.
kagalang-galang ba pagka nagsuot ka ng walang galang na suot? Paano naging kagalang-galang? Yung suot mo walang galang sa iyong katawan mismo, mga kapatid. Paano ka makakakuha ng respect sa iyong kapwa ni hindi mo nirespeto ang sarili mo? And that's the big problem, mga minamahal na mga kapatid, no? That's the big problem. And then sabi dito, mga kapatid, at dapat maayos ang buhok. Nung ikay pinanganak, yung buhok mo itim, ipapablandi talaga. Bakit? Bakit, mga kapatid, no? Bato-bato sa langit ang matamaan, bukol. Magbago, no, mga kapatid. Bakit kailangan yung ilong na hindi masyado nagustuhan, kailangang ipaoperahan, mga kapatid? Medyo ang mata ay palabas, ipapailalim, mga kapatid. No? Mga kapatid, ang buhok na maitim, pinapaputi, pinapablandi, parang buhok-buhok sa mais, mga kapatid. Ba't ganun? Tapos yung kuko, kailangan lagyan ng kulay, iba't ibang color. Pula, may orange, may violet, ano pa? Iba-iba. May green. Bakit? Ba't ganun, mga kapatid, no? Tapos pag nakapunta sa simbahan, ang haba-haba ng high heels, tapos natisod bigla. Na-late kasi sa simbahan, mga kapatid. Pinakikita ko rito, mga kapatid ko, na dapat ang kilos na babae mahinhin. No? Tandaan po natin, mahinhin, kagalang-galang ang kanyang pananamit, no? Dapat hindi babastos tingnan, mga kapatid, no? And then yung buhok niya dapat maayos. And then sabi rito, dapat hindi magarbo, hindi maluho, mga kapatid ko. At higit sa lahat, mga kapatid, sabi rito, yung magiging palamuti, mga kapatid, ay yung tinatawag nating mabubuting gawa, mga kapatid. Yung magiging palamuti ng isang babae, yung isang Kristiyano, ay dapat yung mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng itinuring na maka-Diyos. If you are a godly woman, mga kapatid, dapat yung palamuti mo yung mabubuting gawa, mga kapatid. Makilala mo lang, si sister ganito, abay, napakabuting babae yun, napakabuting sister yun. Di ba, napakaganda. Si sister, yung parang beer house girl, manghirap, mga kapatid, no? Yun ang maalala sa'yo, napakahirap. Eto pa, Unang Pedro, Kapitulo 3, ang versikulo 3 hanggang 4, no? Tuloy natin, mga kapatid. Sabi riyan, alright, ang kagandahan ninyo ay huwag maging panlabas. O kita nyo? Tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sabi riyan, sa halip, ang pagandahin ninyo ay ang nakatagong pagkatao, isang hiyas na walang kupas, maamo at mapayapan diwa. Bagay na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi pala mahalaga sa paningin ng Diyos yung kung ano yung itsura, kung ano yung mga nilalagay mo diyan. Ang mahalaga sa Diyos sa paningin niya, mga kapatid, yung hindi kumukupas, na nakatagong pagkatao, yung tinatawag natin, mga kapatid, mabubuting gawa, kagandahan sa loob, no? Mahalaga sa paningin ng Diyos. Sabihin nila, kung ang kagandahan ko nasa loob, paano makita ng mga nasa labas? Aba, di gawin mo. Mga kapatid, hindi yung nakabubulandra ka kung ano yung nakikita, mga minamahal. Yun ang napakasaklap, mga minamahal na mga kapatid. But we're sorry, dahil ang ating internet ay napakahina. Tuloy lang natin. Yung mga hindi nakapanood ngayon, di sa YouTube kayo manood mamaya para tuloy. Ngayon, mga minamahal, yung pong patuloy na nagkakasala, kapag na kay Kristo ka na patuloy ka nagkakasala, mahirap ito, mga kapatid. Sabi nga dito, mga kapatid, pagka ikaw ay Kristiyano, dapat wala sa atin na ganito. Unang Korinto 6, 9 hanggang 10, ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Pag Kristiyano ka, dapat wala ito. Hindi ba ninyo, mga kapatid, hindi ba ninyo alam iyan? Ang mga, sabi diyan, huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga mangangalunya, ang mga bakla, bakla, ha? Ang mga gumagamit sa kapwa lalaki, ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Maging ang mga magnanakaw, mga mapag-imbot, ang mga manginginom ng alak, ang mga mapanirampuri, ang mga sakim ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Mga minamahal, dito nakikita natin, ay pag mayroon tayo, dapat yung ating asal Christian, wala rito. Pag sabihin mo, I am a Christian,
No? I am a believer of Christ, pero manginginom ka ng alak. Meron ngang relihiyon, nakausap ko eh. Yung madalas na sinasagot. Yung lagi may payong, may bag na sling bag. Okay daw uminom ng emperador. Sa akin mabasa sa Biblia, okay uminom ng emperador. Walang ganun mga kapatid, no? Tapos, bakla. Kahit daw bakla, ligtas. Sabi ng Biblia, hindi ligtas. Pagka nakikipag-relasyon ka sa kapwa lalaki, yan dami ngayon eh. Mga kapatid, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki unless magsisi sila at magbago. Mga kapatid, ang nakakalungkot ngayon, lalaki sa lalaki, kinakasal. No? Nag-I love you-han. No? Nagsasama. Babae sa babae. Ano na nangyari mga kapatid? Di ba ga? Naalala natin yung mga nangyari sa Sodom at Gomora nung araw mga kapatid ko. Di ba? Sabi rito, mga makpakiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga ngalunya, bakla, sorry po sa mga bakla, nakasulat ito mga kapatid mga gumagamit sa kapwa lalaki, o di ba ga? Hindi magmamana sa paghahari ng Diyos. Kahit yung manginginom ng alak, ibang salin lasinggero, ay hindi magmamana mga kapatid. Kasi yung mga bagay na yun, hindi dapat yun sa isang tunay na Kristiyano. If you are really a true Christian, o if you are really a Christian mga kapatid, dapat wala sa iyo mga bagay na yun. Hindi ka nagsisigarilyo, hindi ka umiinom ng alak, hindi ka nagmumura, hindi ka kumakain ng karumaldumal, no, mga minamahal, hindi ka kumakain ng karumaldumal kasi ikaw nga ay anak ng Diyos, follower ni Christ. Tapos, higit sa lahat, dapat Sabbath keeper ka, no, mga kapatid. At bilang isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ito yung last, no? Bilis pala ng oras natin, dapat mayroon kang tinatawag na bunga ng Espiritu. Pag mayroon ka nito, mga kapatid, walang kautosang laban sa mga bagay na ito. Galatia 5:22. Sabi riyan mga kapatid. Sabi ng Galatia 5:22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautosang laban sa mga bagay na ito. Ayan mga kapatid, dito, pinakikita po rito mga minamahal na if you have the fruit of the Spirit, no? Number 1 dyan, ang una ay love, no? Pag-ibig, joy, kagalakan, peace. Mga kapatid, pagtitiis, kagandahang loob mga kapatid, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Pag mayroon ka nito mga kapatid, napakaganda mga kapatid ko. Napakaganda. Dahil hindi makitaan dito na ikaw ay masama sapagkat pag mayroon ka nitong bunga ng banal na Espiritu mga kapatid, ikaw ay tunay na Kristiyano, tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. No? Mga kapatid, dyan po muna tayo magtigil sa ating pong discussion sapagkat mayroon tayong sasaguting ilang piraso lang na tanong, mga kapatid, and then mayroon tayong preparation para sa atin pong doctrinal review, sa atin pong mga babautismuhan bukas mga kapatid. Ano po? Ito kasi ay tanong ng isa sa ating top fan, si Jinji Musaso. Musaso ba yun? Mga kapatid. Ang tanong niya dyan, sabi niya kasi may naghamon na sa unang Timoteo 4 hanggang 5, sabi niya. Paano sagutin sapagkat lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti? So ibig sabihin po, walang bawal kainin. No? Yan po ang tanong mga kapatid. So kung ating titingnan mga minamahal, ito po kasi ay katwiran ng mga kumakain ng karumaldumal. Take note karumaldumal. Sinabing karumaldumal mga kapatid, hindi malinis. Marumi. Mga kapatid, no? Marumi. So, paano daw ito sagutin? Madali lang po ito sagutin mga kapatid. Simulan natin sa 1. Ano bang sinasabi dyan sa 1? Sabi riyan, no? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Verse 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati.
na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Versikulo 4 hanggang 5. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinanggap na may pagpasalamat. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So dito mga minamahal na mga kapatid, pinakikita ro dito, sabi nila, sabi pala rito, bawat nilalang ng Diyos mabuti. Paano niyo ito sagutin? Di ba mga kapatid? Dito pa lang, makikita na natin na sablay kaagad yung kanilang katwiran. Bakit? Sapagkat pagkasabihin mo lahat ay pagkain, mali. Sabi ng Biblia, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Hindi sinabi ng Biblia, bawat nilalang ng Diyos ay pagkain. Magkaiba yun. Magkaiba, no? Ang sabi ng Biblia, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Hindi sinabing bawat nilalang ng Diyos ay pagkain. Mali yun, mga kapatid. Okay? Ngayon, kung ating titingnan mga kapatid, meron pong highlights po kasi dyan eh. Ano ba yung highlights na sabi ng Espiritu? Ang highlights po dyan, number 1, darating sa mga huling araw ay magsisatalikod sa pananampalataya. No? Ibig sabihin, ay mga nag-apostasy ito, mga kapatid. Pangalawa, ay makikinig sila sa aral ng Espiritu mapanghikayat at mga aral ng demonyo, sabi dyan. And number 3, ipagbabawal nilang pag-aasawa. Bawal ba sa isday ang pag-aasawa? Bawal pagka may asawa na, no? Pero pag wala pa, pwede, no? Number 4, ipinag-uutos na lumayo sa lamangkati, mga kapatid. Pinag-uutos na lumayo sa lamangkati. So, ibig sabihin, pinagbabawal yung karne, mga kapatid. And number 5, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Ngayon, ang ating pansinin nito, mga kapatid, merong binabanggit kasi dyan na lamangkati at yung pagbabawal ng pag-aasawa, no, mga kapatid. Dito po sa Greek word, mayroon kasing Greek word yan, mga kapatid. Sabi riyan, no? Yung kalonton gamen, forbidding to marry. So, hindi po masadya ng Adventist dahil ang Adventist hindi naman nagbabawal ng pag-aasawa. Number 2, ang sabi dyan, apikestai bromaton. Kung inyo napapansin dyan, mayroon tinatawag dyang bromaton, ibig sabihin to abstain from meats, pinagbabawal ang karne. Ang tanong natin, mga kapatid, pinagbabawal ba ang karne sa Seventh-day Adventist? Hindi naman eh. Ano yung pinagbabawal? Yung karne na marumi, pero yung malinis pwede. Bakit? Kasi yung nakalagay dyan, mga kapatid, sa 1 Timoteo 4:3, ay apikestai bromaton. The term bromaton ay ibig sabihin yan, mga kapatid, to abstain from meats. Ang ibig sabihin yan, salitang broma yan galing, ibig sabihin food, eatable or allowed by God, mga kapatid. So, yung palang bromaton galing sa word na broma na ibig sabihin ay food o allowed na pagkain. At yung ang kabaligtaran niya ay akathartos, na ibig sabihin ay unclean, not cleansed, prohibited by God. So, dyan makikita natin, mga minamahal, na napakadaling sagutin. Bakit? Kasi ang sinabi dyan, ipinagbabawal ang lamangkati, yung bromaton, ay tumutuko yan sa mga pinahintulot ng Diyos, mga kapatid. Hindi naman ang Diyos ang nagbabawal ng marumi. Dito, hindi naman pinakakain ng Diyos ang marumi, mga kapatid. Hindi pinakakain ng Diyos ang marumi, kundi ang malinis. Sapagkat mayroong marumi, pinagbabawal yan eh. Kung yung babalikan mo doon yung prinsipyo ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, meron kasing marumi, meron ding malinis, mga kapatid. Ezekiel 44:23, meron binabanggit dyan na ganito. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. O nakita nyo, mga kapatid, sabi riyan, yung tunay na bayan ng Diyos, ituturo yung kaibahan ng banal at ng karaniwan, mga minamahal. No? At yung pagpapakilala ng marumi at malinis, sa kanila ay puro marumi. Puro malinis, walang marumi. Sa Biblia, may marumi, may malinis. Ano ba yung ipinahintulot ng Diyos? Ay, siyempre yung malinis. Ang Diyos, alam niya kung alin nakakabuti sa ating katawan. Ipapakain ba ng Diyos yung marumi? Siyempre hindi. Parang yung magulang natin, pag maliit pa tayo, ipapakain ba yung panis? Ay, hindi naman, mga minamahal. So,
dito sa 1 Timoteo 4:5, mga minamahal na mga kapatid, no? Hindi sinasabi ng talata na pwede nang kainin ng karumal-dumal na pinagbawal ng Diyos. Hindi sinabi ng talata, ha? Pangalawa, lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Pero hindi lahat ng mabuti ay pagkain. Okay? Lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti, pero hindi lahat ng mabuti ay pagkain. At hindi lahat ng nilalang ay pagkain, mga kapatid, no? Number 3, ang lahat ng pagkain ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng nilalang ay pagkain, mga minamahal na mga kapatid. So diyan makikita natin, walang problema ang talata, nilalagyan lang nila ng problema, kaya nagkakaproblema sila. Ang Adventist hindi. Dahil bromaton yon. Wala namang marumi doon na pinahintulot. Bromaton, mga malinis yon, mga kapatid. Kaya walang sense yung pong hamon ng isang born again, ang sabi ng kapatid na Genji. Hanggang dyan lang muna tayo, mga minamahal. At sa susunod siguro itong ibang mga tanong, dahil ang oras natin ay lumalalim, and then meron pa tayong gagawin pagkatapos nito, at yung ating internet ay laging nawawala, mga kapatid. Pero wag po kayo mag-alala dahil babatiin po natin lahat ng mga nanood dito, mga kapatid. Alright, babatiin mo natin yung mga nandito. Ito yung mga hindi talaga umalis sa ating paglilingkod. Ano po? Andyan po kagad, unang-una si kapatid na Mabel. Ang sabi niya ay tama po. Tapos kapag nabastos, nagagalit. Oo, kasi binabastos daw. Kabastos-bastos naman yung suot, mga kapatid. Binabati din natin si Sister Princess Situra. Kapatid na Jojo Bacon, puro barya yung hita, at binti. Kapatid na Nadimney, no? Pilingon lang na sexy, tas dagko yung barikos. Grabe. Binabati din natin si Chodron Bochard, no? Kapatid na Chodron. Andyan din po si Brother Jerry Dubduban, no? Magandang gabi po. At kapatid na Ren sa Padua, sa FB ngayon, yung iba gusto maghubad na. Oo nga, dapat hindi ganon, mga kapatid. Dapat itinatago yan, dapat yan ay nakabalot, no? At para lang yan sa pag mamayari mo yan, no? Kapatid na Raquel Carpio, no? Sister Raquel, salamat sa iyong panonood at kumusta kayo? Alright, si kapatid na Daniela May Domingo, mga kapatid, binabati natin. Of course, si kapatid na Roel Labajo, ayan, kumusta po kayo? At binabati rin natin si Genji Mosaso. Ayan, thank you for watching. Si kapatid na Mona Suelo. At sabi nga ni Mona Suelo, parang ako lang yan noong 1 year ago. Pero simula noong nabinyagan ako last year din, paunti-unti din nawawala ang mga hilig ko. Aba, napakaganda ng testimony niya, mga kapatid, no? Merong pagbabago, mga minamahal. Alright, binabati din natin si Nanay Ellen Madrigal, kapatid na Mylene Navarez, kapatid na Madi Delgado, kapatid na Miriam Madrigal, mga isang pamilya ito, nanonood sa ating programa, no? Si kapatid na Desmond Filomeno, kapatid na Menilda Cabangon, kapatid na Merly Monasinghe, andyan din po si Ronel Reyes, and of course, kapatid na Merna Molina. Ayan, mga minamahal. Alright, binabati din natin si Bro Ven Manggubat. Andiyan din po si Nanay Nina Lalas. Of course, si kapatid na Bibs Villa. Tawag nga sa akin ng mga kakilala ko dito sa Kuwait, lumang tao, balot na balot daw, magsuot ng damit. Aba, hindi po lumang tao ang tawag dyan. Ang tawag dyan modelo o di kayo may respeto ka sa katawan mo at sinusunod mo yung ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, no? Kailang napakahirap dito bumati ng naka-live interrupt kasi nag-stop din. Alright, binabati rin natin si di na makita dito, mga kapatid, dyan na lang sa libro. Wala din pala dyan, oh. Oo nga. Hindi pala. Tuloy lang tayo. Ayan. Alright, ba't nakalagay dito si Judor? Ba't ang nakalagay? Kapatid na Inday de los Reyes, no? Magandang gabi po sa inyo. Andiyan po si Undo Jerwin Abinir Alonzo. Shout out, sir. God bless you, sir, no? Thank you for watching. Andiyan po si kapatid na Ralph Somoso. Happy Sabbath po sa inyo. Kapatid na Siay de la Cruz. Kumusta, kapatid na Siay? At kapatid
Alright, binabati na si kapatid na Esther Oy, no? Thank you. Ang kulit na mga comment ninyo, ha? Kapatid na Jackie Barangay, no? Salamat po sa panonood. Andiyan din po si sabi ni Sister Mabilo, maganda sinabi niya. Pastor, meaning to say po, ang ganyang kapatiran na hindi malalim ang pagiging Kristiyano at hindi malalim ang spiritual na kaalaman. Opo, mga ganun nga kapatid na Mabel, kaya mahalagang paalalahanan natin. Of course, si Neneng, binabati natin. At yung aking ninong, Master Ninong sa MA, Richard Ogardo Galang. No? Thank you sa panonood, Ninong Richard. Of course, si Ma'am Sinene, merong iba ang galing mangaral, hindi naman ipinamumuhay. Tama, Ma'am Si, no? Meron ding ganun, no? Meron ding ganun na nangaral, magaling sa Biblia, memorize ang talata, hindi naman nabago ang buhay, mga kapatid. Umiinom pa ng, mahirap na. Mahirap na magsalita. Umiinom pa ng alak mga kapatid. Ayun ang mahirap, mga kapatid ko. Kaya mahalaga rin na sabi ng Biblia, kung ano yung salita ni Kristo, kung ano yung buhay ni Kristo, at kung ano yung lakad ni Kristo, dapat nasa atin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya mahalaga po yun. At binabati rin natin si Pop Rick, no? Pop Rick, kanina sa pagsimula, inariyan ka kaagad, Pop Rick, At salamat po sa panonood. Of course, si kapatid na Esther Oy, thank you for watching. Si Pastor Chris Cuadera. Pastor Chris, kumusta kayo dyan sa Bicol? At kumusta yung ating pinabible studyhan dyan, no? Andyan din po si kapatid na Roel Labajo. Ayan. At si kapatid na, sino ba nandito? Pasensya na po kayo sa internet. Putol-putol, no? Yun ang sabi ni Ma'am Si, putol-putol. Kapatid na Minda Arienda, no? Salamat po. Kapatid na Teddy Abiliar, kumusta ka na kapatid na Teddy? Ito'y dating daan na naka-schedule na yung kanyang Bible study with Brother Ray Beda, mga kapatid. Kumusta po kayo? Happy Sabbath po sa inyo. Alright, si kapatid na Emmanuel Sindol, kapatid na Ramil Rosalita, thank you for watching. Yan. Kapatid na Adila Bautista, ayan, salamat po sa panonood. Kapatid na Joy Tayamora, andyan din po si Kerma Coriaco, ayan. Of course, si kapatid na Lynn Morales, Happy Sabbath sa inyo. Of course, yung kaibigan kong gwapo at maliksi, at joker, si my friend, kay si Filomeno. Binabati kita. Of course, si kapatid na Rose Arrogante, salamat po sa panonood. Kapatid na Ingrid La Peña, kapatid na Bads Alcobilla, of course, si Kuya Lito at si Ate Jelly. Ayan yung atin po mga nakasulat dito, batiin natin. Si kapatid na Edna Serdenya, andyan din po si kapatid na Deli Avilis. Of course, kapatid na Bonjour Arnae, si Amy Grace Di Castro, andyan din po. Si kapatid na Geruel Serdenio, Abner Ando, ayan, si Elsa Magtibay, Agripino Romero, na parang nalag. Si kapatid na Joe Amanya, no? Magandang gabi, kapatid na Joe Amanya. Viewer po natin ito sa Kwentong Pag-ibig, mga minamahal, at excited na silang mapakinggan ang mga love story ngayong linggo, no? Of course, si Dikit Imansino, binabati natin. Anneli Manipon, andyan din po. Si Leia Insigne. Ayan, Insigne ba yan? No? Jeremias Rapacon. Si Jane Arsenal, no? Si Ate Jane. Of course, si Mark Caballero. Andyan din po si V. Esto. Si Tito Timbang, kapatid na Ran Kawag. Si Vicky Roy. Andyan din po si Renz Probs. Ma'am Ertila Di Mayo. Si Rose Perepeta. At binabati din natin si Malaya Masa at wala ng internet. Ayan. Of course, binabati natin ang atin pong mapabautismuhan bukas, ang Dionida family. No? Kapatid na Luis, kapatid na Michelle, at yung inyo pong dalawang anak, mga minamahal. Medyo nanigas yung ating internet, no? Bakit sobrang hina? At mga minamahal, tayo po ay magpipray na. Dahil ang internet natin ay nawawala, bilisan lang natin para makapture yung prayer, mga kapatid. Let us pray, mga minamahal. Let us pray. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito. Ang aming mga puso ay nagagalak na makapagpasalamat sa inyo na sa amin pong pagtatalakay
Ito po yung wake-up call sa amin pong mga kapatiran na kung saan ay minsan nakakalimutan ang pagiging Kristiyano. Ang bawat isa sa amin ay palalahanan niyo po dakilang Diyos. Sa mga huling araw na ito, patuloy niyo pong ipaalala sa amin, pangunahan, i-guide kami ng Holy Spirit upang gagawa kami sa inyong kalooban, patuloy na maging liwanag at maging tunay na tagasunod ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain po ninyo aming mga viewers sa mga oras na ito, pagpalain po ninyo ang mga may sakit, patuloy po ninyong maipadama ang inyong pong pag-ibig at pagpapagaling sa kanila. Pagpalain nyo rin po ang mga mababautismuhan bukas, ihanda po ninyo ang kanilang mga sarili at magiging kaanib na po sila ng inyong pong tunay na bayan, ang Seventh-day Adventist Church. Pagpalain nyo rin po ang aming mga top fans, ang officers, ang mga supporters, pagpalain nyo po sila dakilang Diyos at patuloy na ingatan ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga buhay, ang kanila pong kalusugan. Pagpalain nyo rin po ang aking father na nag-birthday ngayon, si Papa Dudong. First birthday niya na siya po inyong lingkod. Siya po isang ganap na Seventh-day Adventist. Pagpalain nyo po siya sapagkat siya maraming talento para po sa inyong gawain. At siya po dandahan na nagpapagamit sa inyong pong banal na gawain. Pagkalob sa kanya ang kalusugan, mahabang buhay, at magsiglang pananampalataya kasama ng aking mother at ang mga kapatid sa Masbate. Pagpalain nyo rin po dakilang Diyos ang mga family ng father ko sapagkat yumaon po at namatay ang kanilang tiyahid, si Nanay Maria. Ang comfort po ninyo po ang kanilang family at kayo po ang magbigay sa kanila ng aliw. Pagpalain nyo rin po dakilang Diyos ang patuloy na ministeryo ginagawa ng bawat isa upang maging kasangkapan, pagdadala ng magandang balita sa inyo pong sa mundong ito at madala po sa inyo pong paanan. Patuloy niyo po kaming gamitin at ilayo sa mga pagkakasakit na kilang Diyos. Pangunahan kami ng banal na Espiritu. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin. Hiniling namin sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, sa iyo po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Tayo po ay nagmamadali dahil ang internet natin ay paputol-putol, no? Iba hindi nakaka-capture ang ating ibang mga sinasabi. But we praise the Lord dahil natapos po natin ito. At abangan po ninyo kung ano po yung mga update bukas, kung anong mapag-usapan namin ni Atidan. Nakasalalay po kasi sa kanya at medyo maingay rin po sa kabila. At salamat po mga minamahal sa inyong pong prayer, sa inyong pong pagsama sa amin, pag-share, at panonood sa atin pong programa. Nawa kayo nakinabang. At lagi po nyo tatandaan, gaano man kabigat ng problema, ng karamdaman, ng suliranin na inyo pong pinagdadaanan. Lagi nyo tatandaan, dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kailanman hindi tayo tinatalikuran, hindi tayo pinapabayaan. Andyan siya upang tayo'y alalayan at tutulungan. Sa pangalan po ng Gospel and Music Ministry, kasama ko si Atidan na aking technical at secretary pa, tapos si Herir pa, no? Ito po ang inyong abang lingkod, ang kapatid na Jomel Arsenal na nagsasabi sa inyo, ang papala ng Panginoon ay managana sa inyong mga tahanan. Maraming salamat and good night po mga kapatid. That there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the